Kamusta, Sir Gimbal? Lumalaki na po ang pamilya natin Dati ay konti lang tayo. Mga nasa 30 pa lang po yung subscriber nyo noong madiscover ko ang channel mo. Pero ngayon ay nasa 700 plus na. Sunod baka magulat na lang ako ay nasa 1K na. Anyway, congratulations po pala. Ako nga po pala si Nico, Sir Gimbal. Bale, hindi ko na lang po papahabain siguro yung intro para sa akin. Kasi hindi naman tungkol sa buhay ko yung ikukwento ko. Tungkol po ito kay Uncle Jim, isa sa pinakamayaman sa barangay namin pero single at masungit. Konting description lang po kay Uncle Jim. Matangkad po si Uncle Jim at maputi. Siguro po mga nasa 5'12 po ang height niya. Mga ganoong height naman po sa Pinas matangkad na para sa atin, di po ba? Mahilig din po mag-style si Uncle Jim ng mga pants at polo shirt lang. Yung tinatawag ngayon na old man style, ganoon po. Sa totoo lang hindi ko naman po talaga uncle si Uncle Jim. Siya po yung may-ari ng magandang 3 palapag sa bahay doon sa amin. Hindi naman po ganoong kalaki yung bahay pero para sa mga mahihirap na katulad ko sobrang laki na noon. Madalas kami tumambay noong magpipinsan sa tapat ng bahay ni Uncle Jim. Dahil nga sa maganda yung pagmasdan. Isa pa katapat nito yung mapunong bakanting lote na masarap tambayan. Kasi kahit summer may malilim na parte. Kilala namin si Uncle Jim sa pagiging masungit. Palagi kasi kaming sinisigawan nito sa tuwing nakikita kami. Paano naman kasi nakagawian na namin na patunugin yung doorbell niya isang summer. Parang 1 linggo naming sunod-sunod na pinapatunog iyon kaya naman halos araw-araw na sigaw ang inaabot namin sa kanya. Hindi ko alam kung nagka-anxiety ba siya noon kaya kahit hindi na namin pinapatunog ang doorbell niya ay naninigaw na ito araw-araw. Isang beses na lang noon ay tinawag siyang Uncle Jim ng isa sa mga tropa namin. Hanggang sa iyon na po yung naging tawag namin sa kanya. Sa tuwing makikita namin siya ay parang otomatiko kaming mag-hi sa kanya kahit alam naman namin na bubulyawan lang kami nito. Noong bata pa po ako ay nasa early 30s pa lang si Uncle Jim. Galing ito sa mayamang angkan sa probinsya na hindi ko na po nabanggit kasi medyo sikat yung angkan nila. Parang old money ata sila since panahon pa ng lolo nito. So ayun na nga, Sir Gimbal. Siyempre, habang lumalaki ako ay tumatanda rin si Uncle Jim. Noong teenager ako nasa around 40 na siya. Then noong nag-20s ako nasa 50s na po si Uncle Jim. At single pa rin po siya. Doon na po ako napaisip kung bakit ang katulad ni Uncle Jim na gwapo, may style, mayaman ay single na ng ilang taon. I think 30 years na siyang single noon. Tinanong ko yun kay mama pero ang sabi niya ay wala siyang idea kung bakit hanggang mga oras na yun ay single pa rin daw si Uncle Jim. Ang sabi niya ay baka walang balak itong mag-asawa talaga o baka wala lang nagkakagusto dahil nga lagi naman itong nakatambay sa loob ng bahay niya. Hindi na po ako nag-usisa noon at hinayaan ko na lang. Actually, nakalimutan ko na nga ang tungkol doon. At kung hindi pa mabanggit ng isa sa mga tropa ko hindi ko pa maaalala. Nag-inuman kami noon dahil birthday ng isa sa mga tropa namin nang mapag-usapan yung mga kagaguhan na ginagawa namin noong mga bata pa kami. At isa na nga roon ay yung painitin ng ulo ni Uncle Jim. At i-ring ang doorbell ng bahay nito ng paulit-ulit. Hanggang sa naging topic na namin ang naging buhay ni Uncle Jim. Pinag-uusapan namin noon yung edad ni Uncle Jim at kung bakit hanggang ngayon single pa rin siya. Nagtatawanan pa kami noon hanggang sa yung isa naming tropa ay nagtanong kung hindi ba raw talaga namin alam kung bakit single si Uncle Jim. Nagtingi na naman kami noon sa kanya at sinabing oo. Gulat na gulat naman ito sa sinabi namin kasi matagal na raw niyang alam yung kwento. Ikinuwento raw kasi ito sa kanya ng OTE niyang lola. Yung OTE po, Sir Gimbal, yung mga walang probinsya, kumbaga sa lugar talaga na yun sila lumaki. Hindi ko masyadong tanda pero ang sabi po ay
isa sa mga kamag-anak ng lola niya ay naging kasambahay ng pamilya ni Uncle Jim. Kaya naman alam na alam niya ang nangyari sa buhay nito. Ang sabi po ng tropa ko ay wala raw halos naniniwala sa nangyari sa buhay noon ni Uncle Jim. At yung dahilan kung bakit siya napunta sa lugar namin. Ang sabi pa ng tropa ko kahit siya ay hindi naniniwala nung ikinuwento ng lola niya ang karanasan ni Uncle Jim. Pero ganito po yung pagkakasaad ng tropa namin. Bale, ikukwento ko na lang po ito para bang ako si Uncle Jim. Para po mas maayos kasi medyo magulo po akong magkwento So, ito na po. Lumaki ako sa probinsya kung saan kilala ang pamilya ko bilang isa sa pinakamayaman. Halos lahat ng mga mararangyang bagay sa mundo ay mayroon ako. Hindi rin ako katulad ng ibang bata na kinakailangan pang magtrabaho araw-araw para mabuhay lamang. Kaya naman halos lahat ng bata sa lugar namin ay kinaiinggitan ako. Sa totoo lang ay wala sa akin kung kakainggitan ako ng lahat. Hindi naman ako yung batang pinalaking mata pobre ng mga magulang ko. Pinalaki ako ng mga magulang ko na may galang sa kapwa at sa mga nakakatanda. Bagay na siyang hinahangaan sa akin ng lahat. Pero kung meron man akong nagustuhan sa sarili ko ay iyon ay ang pagiging may itsura ko at mayaman. Dahil dito ay napansin ako ni Elizabeth, ang pinakamagandang babae sa balat ng lupa. Hindi ko tulad ay galing sa mahirap na pamilya si Elizabeth. Kaya naman noong mga bata pa kami ay madalas isa sa mga naiinggit sa akin ay si Elizabeth. Marami kasi akong mga laruan noon na hindi kayang bilhin ng mga magulang niya. Kaya naman tulad ng mga normal na bata ay madalas sa akin sumasama noon si Elizabeth para makipaglaro. Gustong gusto ko nitong palaging kasama. At ako naman ay kahit alam kong gusto lang niya ako dahil sa mga laruan ko ay masaya akong kasama siya. Madalas ay ginagamit ko ang parteng kaya kong bilhin ng lahat ng laruan na gusto niya para sumama siya sa akin. Alam kong mali pero hindi ko rin mawari noon kung bakit ba mas gusto kong ako lang ang kasama ni Elizabeth. Gusto ko noon ay ako lang ang kalaro niya at sa akin lang ang atensyon niya. Na siyang nangyayari naman basta may laruan ako na gusto niya. Kahit ayaw ng ina ko noon na ibili ito ay hindi ako pumapayag dahil gusto ko talaga ay lagi kong mabibili ang gusto ni Elizabeth para sa akin lang siya. Tumagal ang ugali kong iyon ng ilang taon. Hanggang sa magsimula ng magdalaga si Elizabeth. Pagtungtong nito ng edad na 13 ay nagsimula na ang mga lalaki sa lugar namin na ligawan si Elizabeth. Nagsimula na rin akong mainis sa mga ito noon pero dahil nga hindi na kami bata ay hindi ko na masusuhulan noon si Elizabeth na sa akin sumama gamit ang mga laruan. Dahil din isa ako sa mga naging malapit na kaibigan noon ni Elizabeth ay hindi ko na masabi rito ang nararamdaman ko. Hindi kasi ako nito sinusungitan hindi tulad ng sa ibang lalaking may gusto sa kanya noon. Natatakot ako na kapag nagtapat ako sa kanya ay sungitan na rin niya ako at katulad ng iba ay hindi ako pansinin. Kaya naman nakontento na lang ako sa pagiging kaibigan niyang laging nasa tabi niya. Hindi naman nagbo-boyfriend ng mga panahon na yun si Elizabeth. Kaya naman kampante akong nakikipagkaibigan siya sa mga lalaki pero hanggang doon lang yun. Isa pa ay ako pa rin ang pinakamalapit sa kanya sa lahat. Kaya naman pinilit ko talaga noon ang ama ko na bigyan ng scholarship sa pag-aaral si Elizabeth. Nagtaka pa noon si ama pero tumangulang at noong sumunod na araw nga ay ipinamalita niya sa mga kabaryo namin na mamimigay siya ng libreng pagpapaaral sa mga mabubuting mag-aaral. Isa nga po roon si Elizabeth. Isa siya sa nakapasa at nakatanggap ng libreng pag-aaral sa high school na para naman talaga sa kanya. Grabe ang yakap sa akin noon ni Elizabeth at nagpapasalamat nito na para bang ako ang mismong nagpapaaral sa kanya noon. Nangako itong mag-aaral ng mabuti lalo na at siya ang panganay. Masaya naman ako noon para sa kanya dahil magkakasama na kaming muli sa iisang eskwelahan. Sabay kami noon mag-enroll at halos sabay rin kaming pumapasok.
Hindi na kasi ako nagpapahatid noon dahil nga mas gusto kong maglakad kasama si Elizabeth. Sa school ay mas dumami ang mga nanliligaw rito. Maayos naman silang tinatanggihan noon ni Elizabeth. Dahil ayon dito ay magtatapos pa siya ng pag-aaral. Bagay na siyang nagpapasaya sa akin. Iniisip ko noon na darating ang araw kung kailan ko masasabi ang nararamdaman ko. Akala ko noon ay mahaba ang panahon na mayroon kami ni Elizabeth. Bagay na siyang nagkamali ako. Nakatapos naman kaming dalawa ng high school. Ako ay nagpatuloy sa university at si Elizabeth ay tumigil naman ng 1 taon para magtrabaho. Kahit sinabihan ko na mapag-aaral siyang muli ng ama ko ay tumanggi ito. Dahil nga mas gusto niyang makatulong sa mga kapatid na siyang nag-aaral noon ng high school. Kahit anong pilit ko ay hindi siya pumayag. Ngumiti lamang ito at nagpasalamat sa akin. Lumipas ang ilang buwan at naging abala ako sa eskwelahan. Minsan na lang kaming magkita ni Elizabeth noon at kung magkita pa kami ay madalas nitong binabanggit ang isang lalaki. Si Mario. Hindi naman niya ito kasintahan pero paulit-ulit na sinasabi ni Elizabeth na hinahangaan niya si Mario. Si Mario ay kasamahan niya sa trabaho. Matalino, masayahin, at matangkad din. Ayon kay Elizabeth ay napakasipag nito. 2 ang trabaho ng lalaki para sustentuhan ang buong pamilya pero masaya pa rin ito kahit na nahihirapan. Hinahangaan ni Elizabeth sa lalaki ang pagiging positibo nito sa buhay. Bagay na siyang ikinakainis ko. Nagseselos ako dahil sa tuwing nagkikita kami ni Elizabeth ay puro si Mario ang pinag-uusapan namin. Lagi niyang binibida ito sa usapan. Kaya naman noong katagalan ay hindi ko na talaga gusto ang lalaki. Kahit hindi ko pa man ito nakikita. Madalas kong ikinukumpara ito sa akin at iniisip ko na di tulad ko ay di hamak na wala itong ibubuga. Kayang-kaya kong ibigay kay Elizabeth ang buhay na pinapangarap ng mga babae. Hindi kagaya nito na halatang maghihirap si Elizabeth sa kanya. Kaya naman gulat na gulat ako noon nang sabihin sa akin ni Elizabeth na nililigawan siya ni Mario. Hindi ako makapaniwalang ang babaeng madalas sumindi noon sa iba ay ngayon ay nagpapaligaw at ang hindi ko pa matanggap ay sa lalaki pang pinakaayaw ko sa buong buhay ko. Sigurado ka ba sa desisyon mo? Tanong ko sa kanya noon. Tumango naman si Elizabeth na para bang may nakikitang kung ano sa kawalan. Tila ba kumikinang ang mga mata nito habang nakangiti. Ayon sa kanya ay hindi siya makapaniwala na sa dami-rami ng babaeng nagkakagusto kay Mario ay siya pa ang napili nito. Ikinuwento niya sa akin kung gaano siya kasaya noong tanungin siya ni Mario kung maari ba itong manligaw sa kanya. Para raw siyang lumulutang sa alapaap. Walang mapaglagyan ng saya niya dahil sa narinig mula kay Mario. Nirespeto ko ang desisyon ni Elizabeth. Kahit masakit para sa akin na magkagusto siya sa iba, ay tinanggap ko noon na wala na at talo na ako. Sa isip-isip ko ay dahil sa pag-iisip ko noon na marami pa akong oras para magtapat ay naunahan na ako ng iba. Linggo-linggo kong iniisip yon. Dumistansya na rin ako kay Elizabeth. Dahil sa tuwing nakikita ko siya ay nasasaktan ako. Pakiramdam ko ay nasayang ang ilang taon kong ginawa dahil natakot akong i-reject din ako. Siguro ay tama nga ang iba na nasa huli talaga ang pagsisisi. Sana lang ay maging masaya si Elizabeth sa desisyon na ginawa niya. Inabala ko ang sarili ko sa pag-aaral. Ilang linggo akong nagpakabisi sa paggagawa ng mga gawain sa paaralan para malibang ang isip ko kaysa isipin pa noon si Elizabeth. Pinilit ko rin na hindi makipagkita rito kahit ilang beses itong dumaan sa bahay namin. Sinasabi ko parati na may gagawin ako kahit ang totoo ay nakahiga lang ako noon sa kama at tulala.
Talagang iniwasan ko ito ng todong-todo. Nagsimula na rin akong makipag-date noon. May mga kaibigan akong sinetap ako ng isang date sa isa sa mga kaibigan na to isang araw. Ayos naman ang babaeng iyon. Mabait ito at maganda. Pero syempre ay wala nang mas gaganda pa kay Elizabeth. Buong gabing date ay puro si Elizabeth lang ang nasa isip ko. Hindi ko alam kung dahil lang ba yun sa iniisip ko siya o talagang nakatakda kaming magkitang dalawa. Yun nga lang ay kasama niya si Mario ng mga oras na yon. Nagpunta kami sa isang parke ng babaeng kadate ko at sakto rin na nasa labas ang dalawa. Magkahawak ang mga kamay nito at nag-uusap ng mapatingin sa akin si Elizabeth. Nagulat pa ito noong una at pagkaway ay ngumiti sa akin. "Uy Jim," bati nito sa akin bago napatingin sa kasama ko. Unti-unting nawala ang ngiti noon ni Elizabeth. Parang huminto ang mundo niya nang makita ang babaeng kasama ko ng mga oras na iyon. Dahilan para pumalakpak ang tenga ko. Natuwa akong malaman na maging si Elizabeth na mga panahon na iyon ay hindi masaya na makita akong may kasamang iba. Inisip ko pa noon na magtatanong siya kung sino ang kasama ko na hindi naman niya ginawa. Ipinakilala ko ang kasama ko sa kanilang dalawa noon ni Mario. At ganoon din siya. Ipinakilala niya si Mario sa akin bilang katipan niya. Dahilan para lahat ng masasayang naramdaman ko ng mga oras na iyon ay parang bulang nawala. Unti-unting gumuho ang mundo ko. Parang nabingi na ako at wala nang marinig pang kasunod. May sinasabi si Elizabeth sa babaeng kasama ko pero tulala na lang ako. Hanggang sa mapatingin ako kay Mario. Segundo lang ngayon pero nakita kong namula ang mga mata nito habang nakatingin kay Elizabeth. Napakurap ako ng ilang beses. Tumingin din ako sa likod namin dahil baka nadaanan iyon ng street light. Pero puti yung street light ng mga oras na yon. Kaya naman, imposibleng iyon ang naging dahilan para umilaw ang mga mata nito. Napansin kong nagpapaalam na noon si Elizabeth sa kasama ko kaya naman kinausap ko na din siya para magpaalam. Ngumiti pa sa amin noon si Mario bago naglakad papalayo. Sinundan ko pa sila ng tingin noon hanggang sa makalayo sila. Nakauwi na ako ng bahay noon pero nasa isip ko pa rin yung nangyari. Ayoko man mag-isip ng kung ano-ano ay hindi maganda ang kutob ko sa lalaki. Hindi dahil sa may gusto ako kay Elizabeth. Kung hindi dahil iba talaga ang mukha nito ng ilang segundo ngayon. Pakaramdam ko ay may kakaiba sa lalaki. Lumipas ang araw at nakalimutan ko na rin ang nangyari. Hanggang sa muli kong makita si Mario. Nasa isa akong mall noon para mamili ng gagamitin namin sa isang proyekto nang makita ko itong nakatayo. Wala naman sanang kakaiba sa lalaki. Marami naman ang nakatayo lang noon sa lugar kaya naman ayos lang iyon. Ang kaso ay noong may dumaan na babaeng buntis at may dalang anak, kitang-kita ko kung paano mamula ang mata ng lalaki. Katulad ng nauna ay segundo lang iyon pero ngayon ay kitang-kita ko na ito at sigurado kong hindi guni-guni ang lahat. Halos napatras pa ako dahil sa nakita ko. Hindi ko na alam kung paano ako nakauwi. Agad kong hinanap noon si Elizabeth sa kanila para sana sabihin ang tungkol sa kasintahan nito. Ang problema lang ay kasama na niya noon si Mario. Aalis na sana ako noong marinig ang pag-uusap nila. Para bang may hinihingi noon sa kanya si Mario pero hindi ito binibigay ni Elizabeth. Umaayaw ang dalaga kaya naman napiko noon ng lalaki. Napapadyak ito ng paa bago tumalikod at humakbang ulit paharap. Nagulat na lang ako noon nang bigla na lang itong hawakan si Elizabeth sa dalawang balikat bago titigan at panlakihan ng mga mata. Hindi na ako nakatiis. Lumabas na ako sa pinagtataguan ko at lumapit sa dalawa. Agad kong kinuwelyuhan ng lalaki at tinitigan ito ng masama.
Nabitawan naman ni Mario si Elizabeth at umatras habang nakataas ang mga kamay. Ilang hakbang ang ginawa nito bago tumingin kay Elizabeth at tumalikod na para lumakad. Tinignan ko naman ang kaibigan ko na nakatingin kay Mario na papalakad na papalayo. Tinitigan niya lang iyon. Hanggang sa makalayo at nagulat na lang ako nang bigla siyang umupo at humagulhol ng iyak. Iyon ang una kong nakitang umiiyak ng ganoon si Elizabeth. Humahagulhol ito ng iyak na para bang hindi siya nakaiyak ng ilang taon. Hanggang sa nagdesisyon na rin akong umupo sa harap niya at iyakapin siya. Iyak siya noon ng iyak. Mga ilang minuto kami noong nasa ganoong posisyon. Hanggang sa magsalita ito at magkwento. Ang sabi niya ay iba raw ang ugali ni Mario sa inaasahan niya. Mainitin daw ang ulo nito at napakasiloso. Ang sabi ni Elizabeth ay nagselos daw si Mario sa isa sa mga kaibigan niya. Kaya sila nagtalo at nag-away. Ilang beses na rin siya nitong pinagtangka na saktan kaya naman natatakot na siya rito. Tinanong ko kung bakit hindi niya maiwan-iwan si Mario. Hindi niya ako sinagot at nag-iwas lang ng tingin. Sinamahan ko noon si Elizabeth hanggang gabi para hindi ito malungkot. Hindi ko na rin masabi rito ang nalaman ko tungkol kay Mario. Dahil mas nag-alala ako sa magiging reaksyon niya. Inisip ko noon na mas maayos kung maghihiwalay sila kahit hindi niya alam ang buong pagkatao ng lalaki. Ang sabi ko pa ay itatago ko na lang iyon at sasabihin kung sakaling maghiwalay na sila. Dumano ng ilang araw na wala akong balita kay Elizabeth. Naging abala din ako sa exam at halos wala ng oras talaga para magliwaliw. Hanggang sa matapos na nga ang isang linggong exam namin at lahat kami ay nagkaroon ng ekstrang oras. Nagkayayaan kaming magkakaklase noon na magperya at syempre ay sumama ako. Halos puro lalaki naman kami sa klase kaya naman walang ilangan na naganap at kahit anong rides ay go kaming lahat. Masaya pa kami noon na tumatawa nang mapadaan kami sa gilid ng isa sa mga rides. May madilim na parte na halos hindi na nasisinaga ng ilaw ng poste. At dahil gabi na rin noon ay halos mahahalata kung may tao ba ron o wala. Kung hindi magsasalita mga yon. Ayoko na Mario! Napahinto ako sa sigaw ng isang babae. Halos sabay-sabay kaming napatingin ang kasabay ko sa paglalakad na narinig din ang sigaw nito. Tinitigan ko ang madilim na parte doon. Ilang segundo bago nag-adjust ang mata ko sa dilim hanggang sa makita ko ang isang babae at lalaki. Magkaharap ito at parang nagtatalo. Akala ko noon ay away lang na magkasintahan ngunit biglang sinakal ng lalaki ang babae. Nagulat pa ang mga kasama ko noon at sabay-sabay kaming tumakbo papunta sa kanila. Agad na tinanggal ng isa naming kasama ang kamay ng lalaki sa leeg ng babae at tinulak ang lalaki palayo. Ako naman ay lumapit sa babae para lang sana tanungin ito nang mamukhaan ko siya. Ellie, magkakilala kayo? Tanong ng isa sa mga klase ko. Tumango naman ako bago hinawakan noon si Elizabeth sa braso. At tinignan ko kung bumakat ba ang kamay ng lalaki sa kanya na si Mario pala. Tumingin ako noon kay Mario na tila gustong lumaban ngunit nang makita niyang halos 50 ang taong naroroon ay umatras ito at tumakbo papalayo. Tinawag pa siya ng mga kaibigan ko ng duwag bago humarap kay Elizabeth at tinanong ko ito kung ayos lang siya. Muli naman ay umiyak si Elizabeth at yumakap sa akin bago humagulhol. Hindi ko naman malaman ang gagawin noon kung yayakabin ko ba siya o hindi. Sa huli ay pinili kong yakapin siya at pakalmahin. Ilang minuto lang naman ang tinagal bago kumalma si Elizabeth noon. Pati ang mga kaibigan ko ay pinakalma na rin siya. At halos gawin nila ang lahat para bumuti ang pakiramdam niya.
Isa sa amin ang himalang may dala ng first aid kit kaya naman nalagyan ito ng gamot ang namumulang liig ni Elizabeth. Pagkatapos ay niyaya namin siya na kumain para kahit papano ay maibsan ang dinadala niya. Sumama naman siya sa amin noon. Kumain kami at sumakay ng ilang rides bago nagdesisyon na umuwi. Kasama ko ang mga iilang kaibigan ko na nasa side din ng baryong iyon nakatira. Nang ihatid namin si Elizabeth. Noong mga 5 na lang kaming kasama niya ay doon na siya nagkwento. Sinabi niya sa akin na nakikipaghiwalay na raw siya kay Mario. Yun nga lang ay ayaw pumayag ng binata at binantaan siyang pagsisisihan niya ang gagawin niyang iyon pero desidido na si Elizabeth sa gagawin niya. Kaya naman nagtalo silang dalawa at sinakal siya ng lalaki. Hindi ako nakaimik noon. Tulala ako sa kawalan habang pinapakinggan ang mga sinasabi ni Elizabeth. Hanggang sa makarating kami sa bahay nila at magpaalam ay hindi nawala sa isip ko ang pag-aalala. Noong mga sumunod na araw ay dahil marami akong oras, si Elizabeth ang inaasikaso ko. Sinasama ko siya sa mga gala naming magkakaibigan. Hanggang sa naging close na rin niya mga ito. Ngunit kung mas may naging close man ay kaming dalawa. Dahil simula ng gabing ipagtanggol namin siya ay hindi na nawala ang closeness namin. Kung close kami noong mga bata kami ay mas naging malapit kami noon. Alam kong mali dahil hindi naman ako sigurado kung gusto ba talaga ako ni Elizabeth. Pero noong dumating ang isang araw at hinatid ko siya sa tapat ng bahay nito at hinalikan niya ako sa pisngi bago magpaalam ay sinabi ko na sa sarili ko na wala akong pakialam. Nang gabi ding iyon ay hinawakan ko siya sa braso at nagtapat ng nararamdaman. Nagtapat din ito ng nararamdaman sa akin at umami na hinihintay lang talaga niya ako na ayain siya. Daig ko pa ang nanalo sa loto noong sumunod na mga araw. Halos tuwing uuwi galing universidad ay nagkikita kami ni Elizabeth para gumala o kaya naman ay magkwentuhan lang sa bahay nila. Nanonood lang kami noon ng sine o kaya naman ay papunta sa parke. Kapag sa perya kami pumupunta ay kasama pa rin namin ang mga kaibigan kong nagulat man sa naging desisyon namin ni Elizabeth ay masaya pa rin sa aming dalawa. Yun nga lang ay dahil din sa desisyon na